Oo, pakibanggit Lagay kita uli sa mo gitna. ng paksa para, oo, pakibanggit uli ng paksa para klaro sa Ang viewers natin. pakikipagdebate Ano? na paggawang mabuti ay nakapaloob sa aral ni Kristo ayon sa Biblia. Sige, 5 minutes, 11:42 matatapos, 11:46, 47. Okay. So subatin po ang Sige. kapayapaan ng Diyos, ano. So this is sharing lang, mga kapatid, no. This is unofficial kasi merong mga malilikot ang kaisipan na nagsasabi binago raw ng kapatid na Daniel yung turo ng kapatid na Eli, no? Which is hindi naman nila kayang patunayan. Kahit sa harapang ito, hindi kayang patunayan itong kausap ko na nagbago ang kapatid na Eli ng katuruan. Alam nyo, sa Iglesia ng Diyos, bawat panahon nagbibigay ng pagkain sa kapanahunan, no? At kapag ibinigay yung pagkain sa kapanahunan, natural hindi yun yung pagkain sa nakaraan. 'Di ba? Kasi nga nakadepende sa panahon eh. Pero ang tanong, meron bang kontrahan? Wala. Halimbawa, in-update mo yung isang utos, ito yung naunawa mo, which is hindi naunawa doon sa nakaraang panahon. Hindi ang ibig sabihin nun nagkontrahan. Ang ibig sabihin nun, ang iglesia, pinalalago sa kaalaman. Sabi doon sa unang Korinto sa kapitulo 1 at ang bersikulo ay 5. Sabi doon na kayo ay pinayaman sa kanya sa lahat ng karunungan, na kayo ay pinayaman sa kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Sabi doon sa mga Kristiyano. Ang tanong ganito, yung pagpapayaman ng Diyos ng kaalaman sa bayan ng Diyos, no? Ano ang kondisyon nun, no? Basahin natin dito sa Mateo, meron tayong ganitong mababasa sa kapitulo 25 at ang bersikulo 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? So meron pong pagkain sa kapanahunan, di ba? Yaan ay ibinibigay na hindi buo, no? Yung pagkain sa kapanahunan. Ngayon, yung aral na doktrina, talagang hindi nagbabago yun. Diba? Yung doktrina sa panahon ng mga apostol, yun din ang doktrina sa ating panahon. Yung doktrina, yung utos, yung aral. No? Pero merong pagkain na ibinibigay sa kapanahunan na hindi nauunawa agad sa isang panahon na ibibigay lahat. Parang ganito, yung naunawa ng 12 apostol, ang ibig ba sabihin yung naunawa ni Pablo, naunawaan ng 12 apostol? Yung nakita ni San Juan na apostol, yung detalye na ipinakita sa kanya ng anghel galing kay Kristo. Alam ba nung ilan? Alam ba nung mga ibang mga apostol yon? Isinulat ni San Juan yon 96 to 98 AD. Yung bang mga isinulat na detalye ni Pablo na patungkol sa kaalaman, patungkol sa karunungan, alam ba ng ibang mga apostol yon? Kaya merong pagkain sa kapanahunan na hindi agad-agad na nauunawa. Na kapag ipinaunawa yon, hindi yun kumukontra doon sa naunang turo. Halimbawa, itinuro ng kapatid na Eli, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungang hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng inyong mga kaalit. Nakasulat, 21:13-14. Tama yun eh. Oral debate, tama yun. Pero dumating ang teksto, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. May mga kaalit, hindi naman puro debate. Lahat ba ng kaalit ng Kristiyano, puro oral debate? Diba? May kaaway ang iglesia, yung kaaway ng ebanghelyo. Basahin natin dito sa isang talata ng Filipos. Sa kapitulo 1, meron tayong ganitong mababasa. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Yan ang sabi rito, no? Sa 1 at 27. Ibaba natin. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway. Kaaway ng ano? Kaaway ng ebanghelyo. May kaaway ng ebanghelyo na kapag dinibate mo, hindi mo matatalo. Di ba? Kasi hindi niya tatanggapin eh. Sawa na siya sa daldal. Pare-pareho lang ika-relihiyon eh. Pare-pareho lang kayo. May mga tao hindi mo makukuha sa oral. Ano ang ipang-aakay mo doon sa kaaway ng ebanghelyo? Ngayon, ano ang ipang-aakay mo para malupig mo yung kaisipan ng masamang espiritu na bumibihag sa kanyang ulo, kaya hindi siya makakita ng liwanag ng ebanghelyo?
Basahin natin sa Biblia dito sa isang talata ng unang Pedro. And this is the effective way na kapag tinutulan nyo, antikristo kayo. Basahin natin sa Biblia dito sa isang talata ng unang Pedro sa kapitulo 2 at ang bersikulo ay 12, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong na tila seconds. gumagawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. E di, 9, dadalawin sila ng 8, Diyos. Makikita yung mabuting 7, gawa, mahihikayat, 6, 5, natalo si 4, Satanas. 3, Oh, hindi 2, puro verbal. 1. Yun ang lalim. Time na. Salamat. Mula po sa sa negatibo, sa paksa. Patutunayan niya po, hindi gamit ang Biblia. Renato, Hindi, handa dapat ka na gamitin ba? niya Biblia. Okay, sige, sige. Hindi na po ako Biblia magtatanong. pala. Bakit po? Hindi na po ako magtatanong. Umaayaw ka na po? Umaayaw na po Hindi ba na kayo nga ako sa magtatanong debate? doon sa yung cross ba? Nasa debate po tayo. Cross-examination na Opo, kaibigan. 5 mag-cross minutes. na po. Okay po, okay po. 5 minutes po. Sige. I-reset ko na. I-start ko na. Sige po. Tanong na. May ginamit ka kanina. Pasensya na, hindi ako pala tandain talaga ng mga talata. Medyo hirap ako, no? Meron kang ginamit na talata kanina na bibigyan niya kayo ng bibig upang hindi matutulan. Upang hindi matutulan. Kapag ka ba binigyan ka ng bibig na hindi ka matututulan, hindi ka ba iimik? Pwede. Oo, pwede. 20 seconds, kapatid na kayo, no? 20 seconds, oo. Sige. Kasi, hindi naman lahat ng nakakahikayat sa tao puro kasalita. Ang katunayan, dito sa ikalawang Pedro, nakasulat yun, ano? Kayong mga, upang kung ang sino man ay hindi 10 seconds. kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali. 4, Yon. So 3, pwedeng hindi ka umimik, 2, makakahikayat ka 1. sa pamamagitan ng mabuting gawa. Next question. Yung ano ba ang gamit ng bibig? Sa pagsasalita o sa walang imikan? Yung bibig, Sagot pwede po. rin walang imikan yon kung Biblia ang pag-uusapan. Ito, papakita ko, may 20 seconds ako. Sabi rito sa unang Pedro 3:15, ganito ang ating mababasa. Sabi rito, nataglay ang mabuting budhi. Na kayo'y laging handa ng pagsagot sa 3:15. Paano ka sasagot? 9, Nataglay ang mabuting 8, budhi 7, upang sa 6, pagsasalita, 5. dahil sa paggawa ng mabuti, mapatahimik ninyo kamang-mga ng mga taong palalo. So paggawa ng Next mabuti, question. makapagpapatahimik kahit hindi ka magsalita. Next question. Kapag ka ba yung mabuting budhi ay inilagay sa bibig, hindi ba iyon iimik? Pwede. Sagot. Kasi ang mga Kristiyano may budhing ukol sa Diyos eh. So, ang isa sa aral sa kanila, kapag sila gagawa, hindi na nila kailangan makipagsalitaan, no? Isang punto 'yon, no? Sabi doon sa Filipos, nakalagay yun eh. Sabi ron, gumawa kayo ng tahimik ng inyong sariling gawain, nakasulat 'yon. Next Okay. question. Ang nabanggit mo kanina yung aral. 2:12 yung sinabi ko, no? Yung huli. Sige. Kapag ka ba yung aral, kailangan ba yun ipangaral? Syempre. Kailangan ba kapag ka ikaw ay mangangaral, gagamit ka ng bibig? Siyempre, ginagawa namin yun. Kaya nga nagpe-play kami ng mga video ng kapatid na Eli. Nangangaral ng kapatid na Eli, ang ginamit niya, bibig. Pwede Yun din ka ang sinabi, Next yun din ang question. sinabi ni Pablo, ipaalala ang mga salita. Sige, Totloy.
Pwede ka Next bang question. mangaral ng walang imikan? Pwede, binanggit ko na kaganina, no? Unang Pedro, no? Yung 3:1, pwede ka makahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng mabubuting gawa. O kapag nagtanong, kapatid, edi dalhin sa doktrina, iparinig ang pangangaral ng kapatid na Eli. Di ka nagsalita nun. Yun bang Next question. pagpapakita ng mabuting gawa ay pangangaral? Pangangaral yon Sagot. ayon sa Biblia. Pangangaral yon. Ito, ang pangangaral kasi, pwedeng may salita, pwedeng walang salita. Ito, basa, 2 Korinto, Kapitulo 3, versikulo 2, na kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala, nababasa. Kahit di sila nagsasalita, nababasa sila sa pamamagitan ng Next example na ipinapakita nila ayon sa Ebanghelyo. Kapag ka ba Next question. Okay. Kapag ka ba ang mangangaral hindi umimik, nakakapangaral siya. Yes, nakakapangaral kung Kristiyano at alam niya ang paraan, no? Pero kapag hindi Kristiyano, sasabla yun. Diba? Pero pag Kristiyano, pwede. Sinitas ko na sa iyo yung mga talata, no? Unang Pedro 3:1, Unang Pedro 3:15, 16, 10 Unang seconds. Tesalonica 4:11, Lucas 21:13 hanggang 15. Sa mga Next question. nakikinig ba sa mga nangangaral, 9. maaari bang magkamali ang mga nakikinig doon sa napapakinggan niya na aral? Kapag Time nakinig na, ka time sa mangangaral ng Diyos, hindi maaring makatanggap sila ng mali. Ang Riba- Pag mangangaral ng Diyos. Tapos na, no? Tapos na ba doon, no? Time na po. Time na po. Okay Time na po. po. Mag-i-stand na siya. Rebat na po. Hindi, mag-i-stand siya, di ba? Kapatid daw ayo. Opo, mag-stand rin po. Mag-i-stand siya tapos Stand tatanungin na ko po. siya. Sige. Okay Ako po. na po. 5 minutes po ah. O, start ko na. Gusto ko lamang pong patunayan na hindi po maaari na ang hindi pag-imik ay isang katibayan ng makikipagdebate o hindi kaya ay pangangaral. Dahil ang ginagamit ng bawat tao sa pangangaral ay bibig talaga. Doon sa kaninang ginamit na talata ni kapatid na Elipina, ang sabi doon, bibigyan ko kayo ng isang bibig na hindi matututulan. Yung bibig pa lang, ang gamit na ng bibig ay sa pagsasalita o sa pangangaral. At dinugtungan pa na hindi matututulan. Dahil mayroong tumututol. Doon sa tumututol na iyon, may sinasabi yon. Merong binibigkas yon. Kaya kailangan ituro mo sa kanya, doon sa tumututol, kung ano yung tamang unawa sa dapat niyang matutunan. Dahil ang sabi ng Diyos sa Juan 17:17, ang sabi ng Panginoong Jesucristo o ni Apostol Juan, kung tama ako, sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So kailangan may bigkasin ka na salita ng katotohanan. Dahil kapag ka nabigkas sa iyo ang salita ng katotohanan, doon ka lamang mababanal. Hindi doon sa walang imikan. Matibay ang salita ng Diyos na pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Hindi maaari na ikaw mangangaral ka, hindi ka iimik, at kapag ka may tumutol sa iyong aral, ay hindi ka iimik, magpapakita ka lang ng gawa. Iba ang pangangaral at pagtuturo sa pagbibigay ng halimbawa. Kasi ang nakapagtuturo ang isang bagay na hindi ka umiimik kung ito ay isinasagawa mo bilang isang halimbawa. Hindi doon sa pangangaral na hindi ka iimik, hindi ka makapangangaral. Hindi yung pagtuturo. Paano mo maipahahayag ang iyong
ang tunay na salita ng Diyos na ang sabi, makapagpapabanal kung hindi ka iimik at mayroong pakikipagtalo. Hindi maiaalis na mayroong pakikipagtalo sapagkat mayroong tumututol. Kaya may ibibigay sa iyo ang Panginoong Hesukristo na bibig. Yung bibig na yun, gagamitin mo sa pagsasalita. Kapag ka hindi mo yun ginamit sa pagsasalita, sinisira mo yung ibibigay sa iyong bibig. Hindi bibig yung ibibigay sa iyo. Dapat sinabi doon, bibigyan ko kayo ng kamay para sa mabuting gawa upang wag na kayong umimik. Hindi ganoon ang sinabi ng talata. Meron kasing tumututol para magkaroon ka ng bibig, matutulan din yung tumututol at maituro mo yung salita ng Diyos na katotohanan. Naroon nakasulat sa Juan 17:17 na magpapabanal sa tao. Kagaya ng nabanggit ko kanina, si Satanas, hindi siya gumagawa ng masama para makapandaya. Ang ginagawa ni Satanas ay mabuti para makapangdaya, kagaya ng ginagamit ngayon ng kanilang mangangaral na kuno gumagawa ng mabuti pero hindi nagsasalita ng mabuti upang ipangaral. Dinadaya lamang ang tao nang nakikita, nagbibigay ng halimbawa, ngunit iba ang maaaring laman ng puso. Yun lamang. May 20 seconds pa, Renato. Opo, yun na lang. 1:17 mo na lang po. lang naman. Okay na yan. Sige po. Dito po, tinatapos ko na po yung kanyang presentation. Brad Ilipin, pwede na po kayo magtanong sa kanyang binahaging presentation. At 5 minutes po, Sige po, tuloy na po natin. Brad Ilipin. Opo, 5 minutes po, Oo. So, una kong tanong sa'yo, Renato, Ang una kong tanong sa'yo, sabi mo, yung bibig, ginagamit sa pagsasalita. So, sa Biblia ba, may iniuulat sa Biblia na ang bibig, ginagamit yan sa pagpapahayag sa ikaliligtas? Yes or no? Yes. Next question. Ginagamit. Ayun. So kapag ikaw ba ay gumagawa ng kautusan, gumagawa ka ng mabuting gawa, ayon sa Biblia, yun ba ay pagpapahayag? Pagpapahayag yun sa pamamagitan ng gawa. Sa makatwid, pagpapahayag. So yung bang pagpapahayag sa pamamagitan ng mabuting gawa, nakakahikayat ba yun sa tao sa ikaliligtas? Hindi po, kasi hindi pa rin nababanal sa katotohanan. So hindi nakakahikayat sa ikaliligtas? Ulitin ko. Hindi nakakahikayat, hindi. Hindi po. Ayun. Babasahin ko sa iyo ang sitas na ito, dito sa unang Pedro sa kapitulo 3. Sabi rito, gayon din naman kayong mga asawang babae, paksakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita, walang imikan, walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawa. So ang tanong ko sa iyo ganito, ayon sa sitas, makakahikayat ba sa ikaliligtas yung walang salita? Opo, pero nauna nang may sinabing salita. May iniutos na umimik muna bago ginawa yung iniuutos na 10 seconds. ibig sabihin ay pagsunod. Sunod ko tanong, sa makatwid, may mga detalye na hindi makakahikayat ang salita, pero ang makakahikayat, yung mabuting gawa. Tama? Hindi rin po. Kasi kapag ka hindi mo po alam yung salita o yung tamang unawa, hindi sinabi sa iyo, papaano ka magbibigay ng halimbawa para gumawa. Gagawa ka kasi, magbibigay ka ng halimbawa, iyon naman ang makapapansin yung, iyon naman ang mapapansin ng iba. Yung time niya, Mr. Moderator, di ba 20 seconds lang yung paliwanag? Baka na Opo. I-check niyo po yung 20 seconds Opo. time, Oo. Opo. Oo. So,
Sabi mo kaganina, yung pagpapahayag ginagamit sa pamamagitan ng bibig. So sabi mo rin kaganina, part nun yung mabubuting gawa, no? Ngayon, ito tanong ko sa iyo, kapatid. Ito tanong ko sa iyo. Yung mabubuting gawa ba, kapatid, kapag yun ba ay ginawa natin, maituturing tayong matalino kapag magpapakita tayo ng mabuting kabuhayan, ng mabuting gawa? Pakiulit po yung tanong. Ulitin ko yung tanong, ano? So, nagpapakita ba ng katalinuhan, no? Kapag tayo ay gagawa sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan, nagpapakita ba yun ng pagiging matalino kung Kristiyano tayo? Sagot po. Sagot po. Oo naman. Oo naman. Gusto ko 10 sana seconds, mag-object eh. nine. Kaya lang, sige, oo na lang. Proceed. Ito, huling tanong na lang. Next Huling question. tanong. May ilang minutes pa ba, kapatid Awayo? 2 minutes pa, no? May 2 minutes Okay. pa po. Ito tanong ko sa iyo, kapatid, Sa Biblia ba, merong nahikayat na hindi na pangaralan, pero nahikayat sila sa pamamagitan ng mabuting gawa? Meron o wala? Meron po kahit sa kasalukuyan. Meron. Ibig sabihin, pumapayag ka na ngayon na merong nahikayat sa pagsisisi, pero hindi na pangaralan, kundi nahikayat sa pamamagitan ng mabuting gawa. Tinatanggap mo Hindi ko, yun? objection po, objection po. Hindi, Hindi ko tinatanong po, nga kita eh. Oh. hindi ko po As confirmation sinang-ayunan na nahikayat sa pagsisisi. Ang sabi ko po, meron po nahikayat sa mabuting gawa. Hindi, ito Yun nga po eh, yung sagot ko. confirmation eh. Ito Hindi yung po sa confirmation eh. pagsisisi. Confirmation Ito nga eh. po muna, confirmation. Ito nga eh, meron ka bang alam sa Biblia na nahikayat sa pagsisisi? Nahikayat sila sa pagsisisi. Hindi sila agad na pangaralan ng salita, pero nakakita sila ng mabubuting gawa ng Kristiyano. Meron ka bang alam na ganung ulat sa Biblia? Meron o wala? Sir, pakisagot po. Pakisagot po. Meron po, pero... Para may tuloy ko na. Ayun, salamat. Meron po, pero hindi po yun makapagpapatotoo na ang hindi pag-imik ay yung Next kumbaga question sa po. debating walang imikan, hindi po yun Next question. Next question. Uulitin ko ulit, no? Uulitin ko ulit, Renato, no? Kasi inabinan mo na ito para lang marinig ng 39 viewers natin. Ulitin ko, no? So, 30 seconds. ayon sa Biblia, merong nahikayat na hindi nakapakinig ng salita, no? Pero nakakita ng mabubuting gawa ng Kristiyano, nahikayat sila sa pagsisisi. 10 Ulitin ko yung seconds. tanong, meron ba o wala? Hindi po kasi ako particular sa talata, no? Hindi, ang tanong ko sa'yo kung meron o wala. Hindi kita tinatanong ng talata. Sasagutin ko po meron kasi po positibo Ayun, pong salamat. gawa yan. Time na. Hikayat po ang mga positibong gawa sa pagbabagong buhay. Salamat, salamat. Sige po. Bradley Pin, i-reset ko ng para sa iyong rebuttal statement. Opo, dun sa- saglit lang, kapatid, kuha lang ako ng tubig. ano? 2 minutes lang, kapatid ko, kuha lang ako ng tubig. Saglit lang. Sige, sige, sige. Magbabasa muna tayo dito sa baba, Wala pa namang, Sabi ni, Depender. The Depender, sakong-sako na naman ang mga bata ni Manalo. Ha, 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 ha. Nakakatawa naman. Sabi ni Pen, taltala noon pero pipi na ngayon. Sabi ni Seriaco, naka-record naman naka-record na sako na. Okay lang Si yun, Brad mag-assume. Depender uli. Mag-assume sila. Oh, Mm. sabi naman ni Brad Depender uli, isa na namang bata ni Manalo, si Renato B. Nampas ng dalisay na aral. Dalisay ba yun? Walang Dalisay na yun imikan. talaga, Renato. Dalisay ba yun? Yung bibigyan Si ka ng Melon bibig pa. tapos hindi ka Sabi ni iimik. Ano yung silbi Melon. ng bibig? Sakong-sako na si Renato. Si Beauty sabi, tawag na kayo ng revealers. Ha 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 ha. No,
pinapatawagan ka walang na ng nangyayari revealers, sa inyo pag tumawag Renato. kayo ng revealers. Sabi naman kasi dito, nasa ako na naman daw revealers daw. Hindi naman ako revealers. Ewan ko sa revealers eh. Dungaw-dungaw lang ako ron. Okay, okay na no, rebuttal na. 5 minutes, kapatid na Opo, kayo. sige. Okay, sige. 5 minutes. I will start this time. Okay, go. Opo, muli sumaati ng kapayapaan ng Diyos At hindi natin itinuturing na kaaway itong kausap natin And this is just a friendly sharing dito sa ating kausap sa kapakanan ng mga nakikinig At natutuwa tayo na inamin niya yung stand natin 2 beses natin iniulit sa kanya and this is recorded. Talagang tapos na talaga laban Sabi niya, ang tanong ko sa kanya, meron ka bang alam sa Biblia na nahikayat sa pamamagitan ng mabubuting gawa na nagsisi na hindi muna nakapakinig ng salita ng Diyos? 2 beses ko tinanong Sabi niya meron. No? Tapos yung huli, sitas daw sabi ang tanong ko meron o wala Sabi niya uli meron. So 2 beses niya inulit 'yan. No? Kaya dito sa pag-uusap na ito, tapos na agad, no? Kung interrogation ng pag-uusapan, inamin na niya agad Ngayon, ang puntahan natin yung katwiran ng Diyos sa Biblia. No? Tandaan nyo, walang binagong aral ang kapatid na Daniel. No? Ang Diyos nagbibigay ng pagkain sa kapanahunan. No? Nakasulat yan sa Mateo 25:45. Nagkataon lang na sa panahon ng kapatid na Daniel, ipinaunawa ng Diyos sa pagsasamang-samang ito yung malalim na kahulugan ng pakikipagdebate. Yun yung nasa Lucas 21:13 hanggang 16. Na hindi lahat mahihikayat ng salita. Kagaya ng binabanggit sa unang Pedro, upang kung ang sino man hindi tumalima sa salita, hindi mo nga mahikayat Ayaw tumalima sa salita. Kailangan ipakita mo gawa. Makakapaghikayat yung gawa. Yun yung nakasulat sa unang Pedro 3:1. Yun din ang magpapatalino sa Kristiyano kapag papakitaan mo ng mabuting gawa. No? Yun yung nakasulat sa unang Juan 3:18, unang Pedro 2:12, Mateo 5:16. 'Di ba? Hindi pwedeng puro kayo daldal, no? Pero pagdating sa mabubuting gawa, dahop na dahop kayo. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, palatandaan ng pagiging bayan ng Diyos. Tito 3:14. Yan ang nakasulat diyan, no? Mayaman sa mabubuting gawa. Yung bayan ng Diyos, Tito 2:14. Tapos nakasulat din doon sa Tito 3:14. Ngayon sabi niya kaganina, sa pamamagitan daw ng bibig, paano kung halimbawa may tumututol, hindi ka iimik? Di ba ginawa na nga ng kapatid na Soriano sa ating panahon? Nangaral ang kapatid na Soriano, puro tanungan. Yung tanong ng mga tao, naitanong na sa kapatid na Soriano. Kaya kung meron mang tututol sa ating panahon, sa kapanahon ng ito, ipi-play na lang yan. Diba? Di naipahayag ng iglesia sa panahong ito yung pagpapahayag sa ikaliligtas, verbal. Ngayon, binigyan kami ng unawa ng Diyos, ipahayag nyo sa pamamagitan ng maraming mabubuting gawa. Tanggapin natin yun. Hindi kayo dapat nakapokus lang sa verbal. Diba? Kasi nakapokus tayo dapat sa pagsunod sa buong aral ni Kristo. Alin yon? Salita at gawa. Sabi doon sa unang Tesalonica, ganito ang ating mababasa. Doon sa 1, o doon sa 2 Tesalonica, sabi ron, aliwinawa ang inyong puso at patibayin kayo sa pamamagitan ng mabuting gawa at salita. Diba? Paano mong hihikayatin yung ayaw sumunod sa aral ng ebanghelyo, sa kaaway ng ebanghelyo? Diba? Ipapakita mo yung mabuting gawa para wala na silang maitutol. Unang Pedro 3:15, 16, 18. Diba? Upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyo sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Aral ba sinabi ron? Hindi aral lang sinabi ron. Ayaw na nga sa aral Ayaw na makinig sa aral di ipakita mo sa mabuting gawa. Ngayon, inamin niya kaganina, ngayon, yung pagpapahayag, dis ng Roma. Sabi niya, ang pagpapahayag, verbal lang daw. Ang pagpapahayag, yung bibig, pag sinabi kasing bibig, simboliko ng pagpapahayag Simboliko rin yan na kaya mo ipapahayag para mahayag, 'di ba? Ano ba ang hayag na pwede mong ipakita sa tao na mahayag? Yung mabuting gawa. Kaya pag sinabing pagpapahayag sa ikaliligtas, tumutukoy din niya sa mabuting gawa. 'Di ba? Sabi doon sa Filipos Kapitulo 2 versikulo 12. 'Di ba? Gawin ninyo
Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Ang daming talata Filipos 2:13-14, di ba? 30 seconds. 5:16. Mateo 5:16, unang Pedro 2:12, ano? Ang daming talata niyan, di ba? Ngayon, ang kapatid na Daniel nagtuturo sa amin sa pagsasama-samang ito. May live ang kapatid na Daniel everyday, yung MCGI Cares, di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin walang imikan. Di ba? Umiimik nga tinuturuan kami. At sa pamamagitan ng mabubuting 5 gawa, minutes. nahihikayat namin ng walang salita yung mga tao at nahihikayat din namin sila sa Time. pamamagitan ng salita. Dahil piniplay namin ang pangaral ng kapatid Soriano. Kompleto sa inyo, kulang. Time na. Salamat, kapatid. Ayun po. Ano? Opo. Ano na ito, Brad Philippine? Conclusion o may ano pa? Opo, ang kasunod niyan, Paano ba? pero ano niya, magre-rebutal siya, di ba? Tapos, after niyan, kung ayaw na niya ng tanungan, conclusion na agad after ng rebuttal niya. Sige. Ayun, Renato. May 5 minutes ka pa na mag-rebutal pa? O magko-conclusion na tayo? Pasagot na muna. Na-mute ka po. Para Ano po? po, Renato? Mm-mm. Magre-rebutal ka pa ba? O mag-diretso na tayo sa conclusion? Re-reboot, re-rebat lang, re-rebat. Okay, sige. Sige, Mag-rebat na Philippines. So, 5 Rebuttal, minutes. Brother Hayo, 5 minutes, then conclusion, 5 minutes din. Para wala nang tanungan kasi Okay, hindi naman siya sige, magtatanong sige. again, hindi rin nagtanong. Okay. Oo. Okay, sige. Sige. Wag 5 minutes. na ako, rebat na lang. Time starts now for rebutal. Maliwanag Go. yung pinahayag ko kanina. Ang Diablo, hindi siya gumagawa ng masama para makapandaya. Kung hindi, ang ginagawa ng Diablo ay mabuti rin para makapandaya. Ang sabi doon sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Mababanal ang isang tao kung malalaman niya ang katotohanan. Hindi lamang doon sa paggawa o sa mabuting gawa, kulang na kulang po yun. Yung mabuting gawa, totoong nakahihikayat dahil positibo yan positibong gawain yan nakakahihikayat na ang iba rin ay gumawa ng mabuti. Pero ano ang makapagpapabanal sa tao? Yun bang mabuting gawa lamang? Hindi po. Ang sabi po ng Biblia, 1:17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang Diablo nagsasalita rin at dumadaya. Sa pagsasalita niya, kailangan makipaglaban sa kanya ng kapwa salita rin. Kahit ang Panginoong Hesukristo ganoon ang ginawa, lumaban siya sa Diablo sa pamamagitan din ng nasusulat. Dahil iyon kasi yung katotohanan na nakapagpapabanal. Kaya nagiging banal ang isang tao dahil doon sa katotohanan. Hindi lamang sa mabubuting gawa. Di parang tinanggap natin kung tayo ay gagawa lamang ng mabuti, tinanggap natin na tayo ay nadaya ng Diablo. Kasi sapat na yung mabuting gawa para sa kanya. Na okay na yun. Huwag na tayong makipaglaban kasi gumagawa naman tayo ng mabuting gawa. Nasaan yung sinabi ng Diyos na pakabanalin sila sa katotohanan? Ang salita mo ay katotohanan. Kung hindi ka iimik at makikipagbaka ng katuwiran sa katuwiran. Kung hindi makikipagbaka ka ng walang imik sa pamamagitan lamang ng gawa, mababanal ka ba nun? Para lang natin tinanggap na yung pandaraya ng Diablo. Paano mo malalaman ang pandaraya ng Diablo? Hindi ba dahil doon sa hindi siya nakasulat? Kagaya halimbawa ng nagpapakita ng mabuting gawa, pero nagpapatarget, nagpapakonsert, nang wala naman sa Biblia. Mr. Paano Moderator, natin ipapaliwanag yun? saglit
Iwasan natin yung mga ganon, Mr. Yun, Moderator, objection, ano? Iwasan Opo. natin yung mga ganon Objection, na wala namang basehan eh. Oo. Buti sana kung may maipapakitang Oo, batayan eh. Bawal magsalita ng ganon kasi wala namang ebidensya eh. Hindi. Oo. Ano, Renato? Hindi bawal yun ganun, Renato, unless kung may ebidensya, sabi ni Vladimir Kim. Ay, ibig sabihin, kasi sa- maglalabas ako ng ano, ano, kasi- na nagpapatarget talaga, tsaka Dapat may nagpapakonser. ebidensya ka. Oh, may ebidensya ka may dapat. ebidensya po. Tsaka Ay, iwasan hindi- natin yung ad hom, kapatid. Mag-focus ka Hindi. sa aral. Hindi Focus naman ka po sa yun aral. adhom. Hindi po yun adhom. Sa katotohanan po yun eh. Hindi, chismis yun eh. Hindi naman aral yun eh. May Ad hoc batayan po ka ba ron? kasi yan. Hindi naman. Paki-roll out nga yan, Mr. Moderator. Sige. Alisin natin yun. Alisin natin Ano, yun. Renato, ganito, no? Renato, ano natin, alisin natin yung ating ad hom. At saka Wala kung naman meron man po akong tayo adhom. binabanat Totoo na... po kasi na dumadaya ang ako muna Diablo. po, moderators time muna. Moderators muna. Kung meron man tayo gustong sinasabi na wala naman tayo basihan, wag na nating tulutang sabihin. Kasi mauuwi lang yan sa informal argumentation. So, uulitin ko po, pinagbabawal po ng moderator ang mga ganyang linyang usapan. Ha? So, ayun. You may proceed now. I will start to continue this time. 3 minutes and 2 seconds. Okay. Kagaya nga po na, yun nga, nadadaya tayo doon sa mga bagay na hindi nasusulat. Kasi hindi nga tayo nabanal doon sa katotohanan na sinasabi ng Biblia na salita ng Diyos. Hindi po natin pwedeng dalhin yun sa mabubuting gawa lamang. Kailangan pong bigkasin iyon sapagkat iyon ay katotohanan. Disin sana, sinabi ng Panginoong Hesukristo na itigil nyo na yung pagsasalita. Gumawa na lang kayo ng mabuti. Hindi naman po ganoon eh. Ang totoo niyan, ang Panginoong Hesukristo dahil sa kasamaan ng tao namatay. Kaya siya isinugo upang magpakilala, magpahayag ng mga katotohanan. At ang isa sa katotohanan na iyon ay yung pagkakilala sa Kanya at pagkakilala doon sa tunay na Diyos na nagsugo sa Kanya. Hindi lamang doon sa mabubuting gawa. Bagamat kapag ka ikaw ay naturuan, kailangan mong sumunod. At yung pagsunod mo ay magiging halimbawa. Iyon po yung magiging gawa, mabuting gawa, yung pagsunod. Yun po yung makahihikayat sa tao na makapagbagong buhay. Pero hindi po yun sapat upang ikaligtas sapagkat hindi po doon natatapos 30 seconds. ang katotohanang ikinababanal ng tao. Pakatandaan po natin, wala pong Espiritu Santo kung mayroong kasinungalingan sa ating puso. Walang Espiritu Santo kailanman nadadaloy. Sapagkat ang sabi ng Biblia, 1:17-17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. 7. Kung kasinungalingan ang dala natin, nasaan ang Espiritu Santo? Hindi yun makapagpapabanal. Kaya walang Espiritu Santo. Okay na ba, Mr. Moderator? Wait tayo sa moderator. Naglobat ako Nandiyan ka pa, Brother Ohio? Nalaglag yung moderator ata. Wait lang natin. So, lagyan pa natin ng tanungan, kapatid, question, then bago conclusion. Okay lang ba sa'yo? Wala namang problema. Sige. Brother Depender, pwede ka ba? Nawala si Brother Ohio eh. Ano na lang naman to eh, question, then conclusion na. Ano lang, gawin na lang natin 3 minutes na lang yung tanungan para hindi na masyadong matagal. Okay lang ba sa'yo, Brad Depender? Paano ba bro? Magmo-moderate ako?
3 minutes lang yung tanungan, then 5 minutes conclusion. Sige, try ko. Hindi pa ako nakapag-moderate. Sige, try ko lang. Tapos, kapag nag-moderate po, sumagot yung tatanong, 20 seconds. Tapos, kapag may Sige, objection, sige. doon lang po ninyo doon lang kayo po papasok sa 3 minutes. So, magtatanong ka ngayon, bro, Elepen, Ako ng po 3 magtatanong. minutes. 3 minutes. Pagkatapos ko magtanong ng Okay. 3 minutes, tatanong siya sa akin ng 3 Sasagot minutes. Si siya. Renato. Opo. Oo, sasagot siya bawat tanong ng 20 seconds. Ako, Okay, 20 yun. seconds po pagsagot. Opo. Pero nandito na si Brad Oayo, Sige, saglit lang, sige. Brad Depender. Dito na lang. Nandito na siya. Okay, sige, sige. Oo. Oo. Okay, Nakakaya okay. naman sa'yo. Sige. Okay lang, Nandiyan okay na. lang. Okay lang. Sige, bro. up ka na, Brad Oayo. Up ka na. Hello. And, so, Ayun, lagyan natin ayun. ng tanungan, Brad Oayo, kay 3 minutes. Tapos, 5 minutes ulit yung conclusion. Sige. Time na yun ha. Time na yun. Sobra na yung time ni Renato. So, simulan ko na. 3 minutes. Nakahanda na kayo? 3 minutes. Brother Margarito. Sige. Ito. Oo. Ito Sige. simpleng 3 minutes. simpleng tanong lang no kasi for the benefit ng mga nakikinig at dito sa kausap natin. Ang tanong ko ganito. Meron bang panahon doon sa unang panahon sa unang Kristiyano? Meron bang panahon sa kanilang pamumuhay walang naganap na debate? Meron ba o wala? Marami pong pagkakataon. Meron po. Ayun, salamat. Ayun. Doon sa Dahil hindi pagkakataon. naman, hindi, patutuloy ko lang po yung sagot. Sige. Dahil hindi naman po sa bawat oras ay makikipagdebate ka. Siyempre kakain ka, matutulog ka, magpapahinga ka, o gagawa ka ng ayon sa iyong ganang sarili. Yung seconds wala. Okay na po? Okay po. Next question. Ulitin ko yung Sige tanong, po. kapatid. Next question, hindi ko, next hindi ko question. tinatanong na walang debate kapag nagpapahinga sila o kumakain. Ang tanong ko, meron bang panahon, ibig sabihin ito ay isang part ng panahon na matagal na walang debating naganap sa panahong Kristiyano. Meron bang ganong pangyayari o wala? Hindi ko po particular na ano yan, pero meron po siguro, meron. Pero meron. hindi po nangangahulugan na tumigil po ang pangangaral o And Next salamat. question, next tungkol question. sa aral. Next question. Doon sa panahon na walang debate, ang mga Kristiyano, ang mga apostol, sa panahong wala silang debate, nakakahikayat ba sila sa pamamagitan ng mabuting gawa? Yes or no? Hindi po sa mabuting gawa lang. Mayroon Hindi, ang nangangaral po. Objection, Mr. Moderator Ang tanong ko, sa mabuting gawa, wag mong i-insist sa akin yung hindi mabuting gawa kasi ang tanong ko kasi kapatid, simple lang Doon sa panahong mapayapa, walang debate sa panahon na yon. Nakahikayat ba sila sa pamamagitan ng mabuting gawa? Yun ang tanong ko Meron bang ganun o wala? Hindi po. Kasi sa panahon po ng Categorical Panginoong Hesukristo, Categorical, meron o wala, kapatid? wala po dahil sa panahon po ng Panginoong Hesukristo, puro po pag-uusig, pakikipaglaban po talaga at pangangaral ang ginagawa. Next question. Ito Next showdown, question. Showdown ito, kapatid. Kung mabasa ko sa Biblia, ito kasi nakareserba, kasi dahil sumubo ka, ipapakita natin with our 42 viewers, Kung mabasa ko ba sa Biblia, may panahong lumipas, 2,000 years ago, walang debate, nakakahikayat sila sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kapag nabasa ko, aaminin mo, talo na kita rito sa debate na to. Alam niyo po, wala po problema sa pagkatalo o sa pagkapanalo Kaya nga tatanggapin Ang mo. mahalaga ho, kapag nabasa ko. nakapagpahayag ako Basahin niyo. Kung Kaya gusto niyo tatanggapin mo. matalo, kung pag nabasa niyo, Sige, Mr. Moderator, pakinggan mo sa kanya. Moderator's time. Apo. Ito, Renato, mayroong showdown si Affirmative sa iyo. Tinatanggap mo ba yung kanyang hamon sa iyo? Oo o hindi lang. hindi At po. itutuloy po natin itong Hindi po. time. Hindi ko po tatanggapin. Hindi tatanggapin. Sige, basahin niya. Hindi Basahin daw niya. tatanggapin. Hindi tatanggapin. Okay na Basahin yan, niya. maliwanag. Sige. Maliwanag na yan sa mga Kasi po, nakikinig. Okay, may mga starts ko na. pandaraya po na
May oras pa ba ako sa pagtatanong? So, i-ano ko na ha, i-start ko na. Meron pa po, meron pa. 2 minutes and 11 seconds pa naman. Itutuloy ko na po ito ha. Itutuloy. Oo. Proceed. So dahil inatrasan mo yung hamon ko, kasi ang hamon ko sa'yo, kung babasa ko, may panahong walang debate, no? Sa panahon ng mga Kristiyano at nakakahikayat sila sa pamamagitan ng mabuting gawa. So dahil inatrasan mo yung hamon ko, so ang ibig bang sabihin yan, hindi mo alam yung istorya na merong ganyang detalye sa Biblia? Na walang debate, nakakahikayat sila sa pamamagitan ng mabuting gawa. Alam mo ba yung batayan na yan sa Biblia o hindi? Alam mo o hindi? Hindi ko po alam yung partikular na mga talata Hindi ng alam. Biblia. Okay na. Hindi ko po alam ang partikular na mga talata ng Biblia, pero alam ko, Next question. gumagawa po at nakapagbibigay ng Next mabuting question. halimbawa ang unang Kristiyano. question. Next question. So Next hindi mo question. alam yung talata, pero ang tanong ko ganito. Alam mo bang merong ganong detalye sa Biblia, no? Walang debate, pero nakakahikayat sa mabuting gawa. Alam mo bang merong ganong detalye? Alam mo o hindi mo alam? Alam ko pong nakakahikayat po ang mabuting gawa, ngunit hindi po yun sapat. Objection, Mr. Moderator. Objection lang muna. Mr. Moderator, objection. Ang objection ko kasi, ang tinatanong ko sa kanya, kumpirmasyon kung alam niya, no? Sagutin lang niya ako kung alam niya o hindi niya alam. Yung detalye sa Biblia 2,000 years ago, walang debating naganap, nakakahikayat sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, kung alam mo yung detalye na yon, hindi ko tinatanong sa iyo kung ang mabuting gawa nakakahikayat o hindi. Hindi yun ang tanong ko eh. Ang tinatanong ko sa iyo, kung alam mo yung detalyeng yun na sinasabi ko. Mr. Moderator, pakiano mo siya. Pasagutin siya ng kategorika. Counter-objection. Oo. Counter-objection. Renato? Alam mo ba? Hindi, counter-objection muna Sagutin ako. natin mo. Malalaglag na naman siya. Counter-objection muna ako. Sige, iakit lang natin kaibigan si Moderator. Sige po. Alam dyan pa ba? Sige. Counter-objection muna ako. Hindi po kasi maaari na kumbaga laging nangangaral na lang. May gawa. Siyempre merong pagsunod eh. Kaya meron talagang okasyon na ikaw gumagawa na kahihikayat. Kasi merong sumusunod. Yung pagsunod nakakahikayat Ngayon, yun nga. yun. Oo po. Yun nga po ang punto nga po. Punto, Renato. Kaya nga hindi po moderators, kasi hindi po ano yung valid yung kanyang tanong. Dahil hindi lahat ng bagay, hindi lahat sa lahat ng sandali gumagawa o nangangaral. Yung moderator Moderators na. tayo muna. Pakinggan natin yung moderator. Hindi mo nasakop yun kung valido man o valid yung kanyang tanong o sagot. Ang sa akin po, moderator ako, gusto ko po naman salubungin mo yung argumento kasi napakinggan ko nga yung pagtutol mo. Tinimbang ko naman po, yun pa rin po, insist pa rin yung tanong. Yung tanong ni Brad Philippine, tinatanggap mo ba po yan? Brother Moderator, simple lang yung gusto kong iparating eh. Nakikita naman ng 43 viewers natin. Ang tinatanong ko lang sa kanya, hindi ko tinatanong kung nakakapaghikayat ba yung mabuting gawa o hindi. Hindi yun eh. Ang tinatanong ko, yung kaalaman niya, sinusukat ko eh. Ang tanong ko ganito, alam mo ba yung detalye na nakasulat sa Biblia na may panahon, no? Sa panahon ng unang Kristiyano, may panahon walang debate, nakakahikayat sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ang tanong ko, alam mo ba yung detalye na yon? Yun lang ang sagutin niya sa akin kung alam niya o hindi. Yun lang. Ganun lang kasimple. Renato? Sagutin mo. Counter-objection muna ulit. Ano yung objection mo yun? Normal po na mayroong mabuting gawa. Isa lang yata yung objection. Bakit naging dalawa na? Sige, isa lang. Paki-roll out ka na, Mr. Moderator. After mo mapakinggan yung dalawang pangit, siguro dapat mag-decide na si Mr. Moderator para makausad na tayo. Sige. Ano talaga si Brad Defender? Sige. Ano Renato? Objection mo. Kasi i-roll out ko na.
Sige. Ganito, no? Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay nangangaral, hindi rin sa pagkakataon ay gumagawa. Mr. Moderator, ang tinatanong ko lang yung kung alam niya yung detalye o hindi. Oo. Meron Huwag po niya nun. ipaliwanag Alam kung mo ba niya. yung detalye? Meron po nun. At hindi po maaaring Saglit mawala na, dahil moderator's time. positibo Saglit yun. lang. Saglit lang. Moderator's time. Iklaro natin itong sagot, itong sa tanong na ito eh. Alam po niyo po ba? Oo o hindi? Diretso tayo. Magpakalalaki tayo. Opo, meron. Oo, hindi. Kasi normal po Meron yun. din. Normal po yun. Meron. Tama Sige, ang sige, mabuting sige, okay na, gawa okay ay na, meron ginagawa namin. para Okay. makapanigayat. Ano na, time na, Brad Ilipin. At saka Renato. Opo, Time na. conclusion na po. Conclusion na kami, kapatid. Magtatanong ka ba sa akin, Renato? Okay, Gusto mo pa conclusion. magtanong sa akin? Hindi na. Conclusion Sige, conclusion na tayo. Paunahin mo na siya kasi ako affirmative 5 minutes. Sige, i-ano ko na ito ng 5 minutes. Renato, sa'yo itong oras. Sige, Okay. bye. Wag ho natin kalimutan na sa bawat pagkakataon, hindi lahat ng bagay ginagawa yung mabuting gawa. Dahil meron pong kanya-kanyang gawain ng tao, meron siyang kanya-kanyang pangangailangan. Bagaman, ang mga mabuting gawa ay nakatutulong sa mga pagtupad ng aral at nakapanghihikayat o sa nakapagpapalakas ng isang matuwid na aral, yung mabubuting gawa. Dahil ibig sabihin nun, mabisa yung aral na itinuturo. Kaya nakagagawa ng mabuting gawa dahil ang Diyos ay kabutihan. Pero wag din nating kalimutan na ang dyablo humihikayat, hindi siya gumagawa ng masama. Ang ginagawa niya rin ay mabubuting gawa, ang dyablo. At ganun din yun. Magkaiba nga lang ng layunin. Ang paggawa ng Diyos, ang pagpapahayag ng Diyos ng mabuting gawa Natawa tuloy ay ako. upang makaligtas, tunay na paggawa ng mabuti. Pero ang dyablo, gumagawa ng mabuti para makapanghikayat na mapahamak ang tao, hindi maligtas. Ganun po yung pandaraya ng dyablo. Gumagawa po siya o nandaraya siya, ang ginagawa niya ay mabuti rin. Hindi niya ipinapakita na masama yung kanyang ginagawa dahil kung masama ang kanyang gagawin, hindi siya makapandaraya. Dinadaya niya ang tao sa mabubuting gawa din. Kaya nga meron kagaya halimbawa ng ibang relihiyon, kagaya ng nagtatago ngayon. Gumawa siya ng mabubuti, pero nagtatago siya ngayon kasi ang layunin niya ay doon sa kasamaan, sa kanyang sariling pakinabang. Ganoon po ang iba. Pero yung tunay na mga hinirang ng Diyos, patuloy po siyang nakikipaglaban at gumagawa ng mabubuting gawa. Magkasabay niya pong ginagawa yon dahil pakikipaglaban po yun doon sa masamang o sa mga maling aral ng dyablo na ikinalat ng dyablo. At nag-iisa lamang ang katuwiran ng Diyos. At ang lahat ng katuwiran ng dyablo ay marami. Dahil siya, pangangatwiran lang, hindi tunay na katwiran. Samantalang ang katwiran ng Diyos, nag-iisa lang dahil tunay na katwiran. Pero ang dyablo, napakaraming pangangatwiran yan. Tinatawag yun na pagpapalusot. Yung mga pangangatwiran na yon. Pero yung katwiran ng Diyos, diretso yun. Hindi mo kailangan magpalusot. Kasi yun, lumalarawan yun sa buong katotohanan na ang gawa ay katibayan ng mabuting pangangaral. Ang mabuting gawa ay katibayan ng mabuting pangangaral. At hindi nawawala yung pagsasalita dahil nga sabi sa 1:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kailangan mong umimik, magsalita ka ng katotohanan. Hindi ka lang gagawa ng mabuti dahil hindi yun sapat. Maaaring pandaraya yun ng dyablo. Yun lamang po. Tapos na ba? 5 minutes? O meron pa? Meron pa.
Maraming bagay kasi, maraming paraan. Ang sabi nga, nagngangalit ang kanyang ngipin. Kaya ang diablo, maraming paraan ang ginagawa niya. Kung ang tunay na iglesia, isang direksyon lang, pagkakaisa, ang diablo maraming ginagawang paraan yan para makapanghikayat. Pero ang isang bagay sa isang tunay na iglesia, talagang makikita mo isang gawa, parang isang tao lang siya. Kasi ginawa siyang isang taong bago sa harapan ng Diyos. Kaya parang isang tao lang siya at isang katwiran lang din. Walang iba. Walang ibang katwiran. Hindi lalabas yung mga pagpapalusot. Hindi magbabago yon. Kung ano yung paninindigan ng una, ganun din hanggang sa huli. Hanggang sa matapos ang huling gawain ng Diyos. Dahil ang gawain ng Diyos, kagaya ng kay Moises, hanggang sa makarating sila sa Kanaan, hindi nila binago yung aral na iyon. Hanggang sa matagpuan nila yung kanilang tirahan na yun nga yung bansang Israel. One. Pero Time ganun na. din sa panahong Kristiyano, hanggang sa araw ng paghukom, Time hindi na. yung mababago. Time na po. Opo. Iyon po, no? Yung conclusion ng negative. Doon na po tayo sa conclusion, Brad Ilipin. Conclusion ng affirmative. Opo. Hingi lang po ako ng minutes 22 seconds. Saglit lang kapatid. Kung wala ako ng tubig, 30 seconds. Sige. Habang wala pa yung affirmative, basa ulit tayo. Nasako na naman daw si Renato. Nasako ka daw, Renato. Okay lang Sige yun. po. Assume Umanon lang. Okay ka na daw. Okay na Assume po. lang. Sige. 5 minutes kapatid I-start ko na po ang Sige po. for a conclusion. 5 Ayun. minutes. Again, Timer sumaatin po. starts now. Again po, sumaatin ang kapayapaan ng Diyos, This is unofficial, Salamat sa inyong mga pakikinig. Alam nyo, tapos na yung usapan kaganina pa eh. Ang tanong ko sa kanya, hindi naman niya tinugon yung ating showdown eh. Kasi kung tutugunin niya, sinabi naman niya din niya kabisado yung ibang detalye sa Biblia, Kapag makikipaglabang kayo, dapat alam niyo yung detalye, ang tanong ko sa kanya, merong bang panahon na ang mga Kristiyano, walang debate, nakakahikayat sa pamamagitan ng mabuting gawa, hindi niya alam yung detalye. Sabi niya meron, 2 beses kung kinumpirma sa kanya. Di talo ka na agad. Patunayan ngayon natin sa Biblia. Basa, tignan yung maigi sa inyong mga screen. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. Palibhasa'y pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu ay nagsisidami. May panahon walang debate. Kapayapaan nandoon sa iglesia pero dumadami sila sa pamamagitan ng paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan sa Espiritu Santo. Talo na siya. Inamin niya kaganina yung stand natin. Kaya biblical yung sinasabi natin. May panahong walang debate, humihikayat sa mabubuting gawa. Biblical. Biblical yon. Kaya nasa aral ni Kristo yung ginagawa ng MCGI at may refleksyon sa mga unang Kristiyano. Kaya yung nasa Lucas 21:13 hanggang 15, lahat nga ng kaalit hindi matututulan ng lahat din yung mga kaalit. Tumututol sa salita, ano gagawin mo? Ipakita mo sa mabuting gawa, unang Pedro 3:1, mahikayat ng walang salita, sa pamamagitan ng ugaling mabuti. Yun yung sinasabi sa unang Pedro 2:15. Mapatahimik ninyo ang kamangmangan ng mga taong palalo. Sa paanong paraan? What kind of form ng pagpapahayag sa ikaliligtas ayon sa Roma 10:10. Yung nasa unang Pedro 3:15-16. Ang sabi doon sa unang Pedro 3:16, sabi doon na, basahin natin yung nandun sa sitas. Sabi doon, ganito, 3:16. Sapagkat nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na ipinagsasalita, sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mga pahiya. Mapapahiya pala sila ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Debate ba yan o hindi? Mapapahiya nga yung kalaban Mapapatahimik mo pa yung kamangmangan ng taong palalo nang hindi sa pamamagitan ng salita. Kasi ayaw na nga tumalima sa salita
Di ba? E di gamitan mo ng mabuting gawa. Kaya sa Biblia, salita at gawa, ginagawa namin. Kompleto kami. Kayo naman kulang. At yung sinasabi ng ating kaibigan na ito, na yung mabuting gawa daw, ginagawa rin ng mga demonyo. Eh bakit naman ang batayan mo, demonyo? Dapat ang batayan mo, Diyos. Diba? Kaya pala kayo hindi mayaman sa mabuting gawa kasi ang batayan mo, demonyo eh. O, edi iglesia ka ng demonyo. Kami ang batayan, yung sinabi ni Kristo ayon sa Diyos. Juan 13:34, 35. Kanina, Tahimik ka lang dyan. Hindi, Oras ko to ng kanina, pagpapayag. binanggit ko Pakirula lang out yung ito, Mr. patarget. Moderator. binanggit Pakirula ko out lang ito. yung patarget. Pakisipa mo na nga ito muna. Pakisipa mo ito. Ano, Pakisipa ito. Pakisipa kung hindi pala ito maayos ka usap Nabanggit eh. na ako ng Renato. patarget, ngayon nag-aadong ka. Nagko-conclude eh. Tumahimik ka dyan. Tumahimik ako kanina, Wala akong binanggit na wala akong binanggit na ano, Renato. wala akong binanggit Hindi rin na ako ano. nabanggit ng pangalan, sinabi ko lang pa-target, pa-concert. Tumahimik ka na, Para doon Mr. sa Moderator. mabubuting gawa. Nakikialam. Opo, Renato, Kasi portion tayo tahimik ba? lang muna. Hindi kasi ninyo, opo, hindi niyo po kasi oras. At po kanina. wala pong ipinangalan. Ang Wala naman akong binanggit na binanggit, issue na generalize chismis eh. po. Hindi po ako Arguments po. nagpangalan. Generalize po yun. Ay, Kaya nga tumahimik ka na, oras ko to eh. hindi naman Huwag po ka ako makialam. nagbanggit ng pangalan, nag-react lang sila. Kaya nga tumahimik ka na. Eh ba't nagsasalita ako, Generalize interrupt po. mo ko eh. May po kayo kasi Kung ipinakain nagsasalita mo sa ang akin, nasa affirmative. kami sa demonyo. Tumahimik ka na, Napuputol nakabatayo eh, ko sa... napuputol. Sa'yo galing yung arguments ko eh. Sabi mo, Hindi. nadadaya, batayan, Isisipain demonyo. ko na ito, Papakita ng atay. mabuting gawa. Doon ako nakapokus. Wala akong chismis na sinabi. Hindi ba nagbindang ka? Wow, moderators time. Wala akong chismis na Moderators sinabi. time. Doon ako sa arguments mo. Renato, Ang batayan mo, demonyo. Nagpapakita ng mabuting gawa rin. Yun ang nilalabanan ko. Siguro sila. Oh. Hindi kagaya mo na sinabi mo pa target, which is internal namin yung inano mo. Di ba? Kaya wag ka nang umiyak. Sa kayo lang kasi gumagawa noon, kaya Wag ka kayo nang umiyak. nasaktan. Mr. Yo, Moderator, Renato, ano ba wag yan? na Pakisipa mo nga yan kung hindi Tahimik ka Kayo tatahimik yan. talaga tinubok niyo. Pakisipa mo yan, Hindi, Mr. ano- Moderator, pag hindi yan tatahimik. Renato, tumahimik ka na at hindi mo ito oras. Sige, pagpatuloy ko na po ito. Ano? Opo, na-interrupt kasi. Time? Sige. Oo. Sa kanila, ang batayan Sige. nila demonyo. Kasi sabi ni Renato, ang demonyo rin nagpapakita rin ng mabuting gawa eh. Kaya pala sila, hindi kagaya ng MCGI, ang batayan nila sa demonyo. Di ba? Tayo, ang batayan natin kay Kristo at sa Diyos. Sabi ng Diyos, Mateo 5:16, maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ginagawang mabubuting gawa na nagliliwanag ng mga tao ng Diyos o ng bayan ng Diyos. 5:16 ng Mateo, Tito 3:14, Tito 3:14 tsaka Tito 2:14. 'Di ba? Yan ang batayan natin. Ano pa? Ano sabi ni Kristo dito sa Juan 13:34-35? Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Aral ba yan na salita? Mga kikilala ng tao. Makikita yung ginagawang pag-ibig ng mga Kristiyano. Nakikita ng halimbawa, makikilala ng mga tao. Nakabatay ba sa Biblia yung aral ng MCGI? Nakabatay. Ang batayan namin sa Diyos. Sila pala kaya hindi kagaya ng 20 paggawang seconds. ginagawa ng MCGI yung ginagawa nila kasi batayan nila demonyo. Di iglesia kayo ng demonyo, di ba? Kami iglesia ng Diyos kasi yun ang turo ng Diyos ipinarating kay Kristo at inamin mo yung stand ko aganina. Meron palang panahon may kapayapaan sa iglesia, walang debate. Pero nakakahikayat Time. ng mabubuting gawa. 9:31 ng gawa, talo ka na. Ayan. Salamat kaibigan. Salamat. Salamat. Close na tayo dyan. Debating ito. Pasasalamat na lang. Pasasalamat 1 minute. Wala nang 1 minute. anumang pasasalamat na lang kaibigan. Sige. 1 minute po. Sige, umpisahan nyo na. Ako, nagpapasalamat ako na ako na. Papasalamat ako at nakapagpahayag ako. Sana naunawaan yung hindi maaari na magiging batayan lamang ay mabubuting gawa. Sana maunawaan na
kailangan talagang ipaglaban yung katotohanan. Hindi lamang ang Ay, wala nang gawa. ribat. Pasasalamat na nga Sige, ito, Mr. pasasalamat. Moderator. No, Okay. pasasalamat na po pambira, ito. ano. Okay, sige. Salamat. Sige. Salamat at Okay. nabigyan ako ng pagkakataon maipahayag ko yung panig namin tungkol doon sa tamang pangangaral. Ayun lamang. Ayan. So again, wala tayong Okay. masamang tinapay sa kanino man, ano. At ang paniniwala natin, may espiritong magpapahayag ng mga bagay na mahirap salitain sa pananalita doon sa ating 38 viewers, ano. Kaya nagpapasalamat po tayo una sa Panginoon at sa lahat ng mga naka-tune in sa atin sa maginoong pakikipag-usap na ito. At Igang Renato, salamat sa maayos na usapan, ano. At manatili tayong magkaibigang kapatid after all, no. Kung Wala, meron man ako alam nyo, nasabing di maganda,